sa kahugawan, imong gihinluan, kinabuhi ko karon, nahugasan sa hamili mong dugo. Walay sama kanimo nga ramaran, walay matang magkatumpong sa gumaw. Nagusog ang ayang pasidunggan ka, hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog, hangtod may ginhawa, sa kabil kong himayaon ka, umiyak ka, sa kasing-kasing ko, mayawon ka o alagaran ko, hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog, hangtod may ginhawa, sa kabil kong himayaon ka, tungod niya ka, sa kasing-kasing ko, mayawon ka o alagaran ko, hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog, hangtod may ginhawa, sa kabil mo himayaon ka, hangod niya ka, sa kasing-kasing ko, mayawon ka o alagaran ko, Ginoo. Hallelujah. 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 Lord, hanya kami, Lord, hanya kami. Oh, hallelujah. Pasalamat kami. Hallelujah, Jesus. Hangtod may kinabuhi ka nito. Pagpapalayo na nga mong pag-alagin ka nito, O Diyos. Come on, Charles. Dahil kami mong buhay ka, Diyos. Mga nakahatag ka nito sa kusang. Mga nakahatag ka nito sa kinabuhi. Ayaw ikaw ang magdahil sa buhay ka, Diyos. Hallelujah. Dahil ikaw, Diyos. Oh, glory to your Salamat sa name. dalang mga panalangin. Ikaw ginawang tanan, Ginoo. Ikaw naghahatag ka ng utang gusto. Ikaw Ginoo nagasupply sa mga pagpaginahanglan. Salamat sa kinabuhi. Bago kami kasaran na dili mo dahil kanimo, Ginoo. Kung dili magapadayon, Ginoo. Ang among pagkain na sa iyong mahananan, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Lord. Dalayon ka, Ginoo. Ikaw ang Diyos na among isaligan. Salamat Diyos sa kasiguro. Salamat sa iyong pagpangawalay paglumbalo, Diyos. Nagatagpon ka sa among mga pagkinahanglan, Ginoo. Salamat, Ginoo. Ikaw nag-aayos sa mga malatian. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na aming dalampanan sa tanan. Hallelujah. Dalay mo ikaw sa walang katapusan, O Walay mo ni Diyos. mga ng Diyos. Walang pagkatupong sa iyong pagkagamhanan, Ginoo. Hallelujah! Hallelujah. Salamat ka, Ginoo. Oh, God!
Wala ipagkalabaw kanimo Ginoo. Hallelujah. You deserve the glory of your people. You deserve the praises of your people, oh God. Hallelujah. Palakpakan mo po ito, Diyos. Hallelujah. Praise you, Lord. Lalay mo Ginoo sa walang katapusan. Tanang dungog, paghimaya. Kanimo lamang ang tanan, oh God. Hallelujah, hallelujah. Ang tanang mga buhi, magpakpak sa buhi na Diyos. Amen, oh God, Lord, amen. Thank you, Jesus. Ang Diyos ni Abraham o ang Diyos ni Jacob mao ang Diyos na ato ang ginaalagaran. Amen? Amen. Our God is a living God. He had never failed. He had never leave us. Amen? Amen. Hallelujah. Amen. So, what a sweet feeling gayon na kanang naata diri karon na nangalagad sa ato ang buhi nga Dios. So, once again, atong palakpangan atong buhi nga Dios sa iyang kaayos ang atong matag kinabuhi. Now, of course, moadto ta sa pinaka-essential nga part sa ato ang service for this morning, sa ato ang message. But before that, let me introduce to you our speaker. Ato ang speaker is na-graduate siya sa Luzon. Layo pag gid ang gibiyahe mga igsuon. So, naa siya'y tulo ka anak and he is turning 60 years old pohon sa bulan na Enero next year. And of course, naa na siya'y pioneering church sa Kukawal. If tama ba ko? Tukawal alamin. Sige. Okay. Mga tao. And also, naa siya'y, of course, isa ka asawa o tulo ka anak. Dili na nato padugayon pa, he's a servant of God, a man of God. Let's welcome our guest speaker, our pastor for this morning, Pastor Sammy. Tagalan to siya gusto. Salamat, ma'am. Mayong buntag sa tanan. Praise God. Tungod kay Pastor Alingasa, ingon siya, nag-disgutay sila ni Pastor Limikid. Pastor karon nga Sunday, magasuroy ka dito sa Pulumulok. Ingon niya. O, ingon ako, sige Pastor, dili balisod pangitaon. O, ang akong misis, o si Sir, doon na sila communication. Salamat nga nakaabot ko diri nga ang Dios nag-uban. Amen. Kanako o kaninyong tanan. Amen. Tinuod tong istorya ni Ma'am ganiha. Ang akong papa ug mama pastor pod. Yan tong si kanya high school po, nag-adto na may Luzon kay mag-pioneering siya sa ilang mga relatives tabang sa Ginoo. I-assist siya sa mga Koreans. Ang pangalan sa Korean Whitestone Assembly of God. Whitestone. Diri sa Tukawal na siya walo dito nga na-pioneered o kini siya gisuportahan sa mga Koreano. Kwartahan man god ang mga Koreano. Naamba mo yung Koreano diri, Amerikano. Probinsya. Diri sa Tukawal po kay pioneered akong papa diha, uban niya si Pastor Lagmay niadto. Adunay siguro siya mga simbahan niya ang na-pioneered nga church. Pinaagi niya nga natukuran og simbahan. Labil sa labil. Diri walay Koreano diri. Mga probinsyano. Nakabati ko sa inyong gipati may tungod sa pioneering kay ngadto maskin paghuman og simba, human kaon lakaw nami. Kautuhon pa alas 12:30 hangtod mag alas 2 o sa 30 minutes. Sa usa ka oras galakaw mi. Sobrang init. Nakalisod man po kinabuhi. Pulo mi mag-igsuon ako ang panganay.
Pito mi nga pastor sa among pamilya. Kuya ba? O tulo ang dili. Ang usa ka sundalo namo gikuha na dito sa Sulo. Sa nga salamat sa Ginoo. Sa among family, Carriaso, Galsuti ug Panagiton Salam. na ay mga sobra 60 ka pastors. Banti ba? Daghan nagaampon, daghan nagatambag. Tingali nga nakaabot na pod sa tukawan. Mo nay kuana mo sa among family nga angkol. Unsay masulti nimo ani nga sitwasyon at agi ko advice, guidance, daghan mga ideya nga moabot. Labi na sa atong pag-alagad sa Ginoo. Tinuod nga nag-eskwela ko sa Luzon. Nakapastor pod ko diha sa Kamasi ang Patuan, Esperanza. Taga diha akong misis. Praise God, ako nalipay nga ang simbahan sa Ginoo, nakatindog na Dios. O gabay na lang. Kay labaw pa sa Koreano ang atong provider. Palakpan natin. Amen. Hallelujah. Adi na po dugayon kay tingali limitado ang akong pagtindog. Pasalamat ko kay Sir sa akong kima nga gihatag sa iya. Iyang gikurik. Maunay gikalipay nako mga kaigsuonan kanang na ako'y butang nga dapat ikurik. Kurik to. Dito sa amo nangita gyud kog mga professional nga tanawa daw ning akong message di ikurik daw ang grammar be, ang punctuation be. Kaya bilin yung mga kaigsuonan, mo ni hinggungdan nga nag-fast ko, ingon ako mag-fast ko Ginoo. Kaya gusto ko makatuon og English. Fast ko ano. Maskin mga 30, nakaabot kog 15 days. Niyatong nakaabot kog 15 days, ikinahanglan nga mag-break na ko kay murag masakal na po ako ba. Naalala ko na yung second day ko, nag-take pala ako ng Bear Brand na yung ano, oo. Tapos isa't kalahati lang naman yung naubos ko dahil may ulcer pa ako. Ngayon pala, sa loob ng 15 days, dapat pala siyang lumabas na. Kaya napilitan akong nag-break. Sabi kasi gusto kong magkapagsalita ng maayos na English. Yun lang. No? Gusto na ko muad to sa lain ng mga dapit, Ginoo, kay maumani ang maayong atol para sa communication. Apani mo na kung anong lisod man gihapon. Mas maayo ko magsultig binisaya. Umusulat noon, pero musulti sama ni Moises. Brainy man ni si Moises. Eloquent din siya, pero dili siya teksulti. Nga Ginoo, hindi man naman ako mananalita, marunong magsalita, mao nga naa si Kuan, ang iyang igsuon. Usa nga ngayong ulipon, lisod magsulti English. Masalamat sir sa imong koreksyon sa atong tema. O ako nalipay ni ana. O kamo makatabang Diyos. Praise God. In the book of Exodus, chapter 2, verse 10 down to 14, magatindog ta. Praise God. Malinaw naman. Hinahanap ko yung salamin ko, hindi ko mahanap. Nandiyan naman yung taste niya, wala yung laman. Dito po sa 2, hangtod 14, ganito pang kanyang sinasabi. Ang bata ay lumaki at kanyang dinala ito sa anak ni Paraon. At ito'y naging kanyang anak. Kanyang pinangalanan siyang Moises dahil sinabi niya, sapagkat aking iniahon siya sa tubig. 11, nang mga araw na iyon, nang malaki na si Moises, nagtungo siya sa kanyang mga kapatid at nakita ang kanilang sa pilitang paggawa. Kanyang nakita ang isang Ehipsyo na binubugbog ang isang Hebreo na isa sa kanyang mga kapatid. Verse 12, siya'y tumingin at magkabi-kabila ang dako at nang siya'y walang makitang tao, kanyang pinatay ang Ehipsyo at kanyang itinago sa buhanginan. Verse 13, nang siya'y lumabas ng sumunod na araw, may dalawang lalaking Hebreo na naglalaban at kanyang sinabi sa gumawa ng masama, bakit mo sinasaktan
ang iyong kasama. In verse 14, sinabi niya, sinong naglagay sa iyo bilang pinuno at hukom sa amin? Iniisip mo ba bang patayin ako gaya ng pagpatay mo sa Ehipsyo? Natakot si Moises at kanyang inisip, tiyak na ang bagay na ito ay alam na. Magampo kita, Lord, thank you for being so good. We acknowledge your presence today. Work amid of us. Let your holy presence, Lord God, captivate our attention and interest in listening your words. Pangunahan mo po kami, Panginoon, na sa aming pagpapakumbaba sa iyo sa araw na ito, ay igawad mo ang makalangit na biyaya na siyang iginagawad mo sa lahat ng mananampalatayang tumatawag sa iyong dakilang pangalan. Hallelujah! Kaya to Diyos, naway kalugdan mo ang aming mga sarili sa iyong harapan bilang malinis, kaya-aya, makahatag og kahimayaan sa imong pangalan karon nga kapuntagon. Ubani kami sa among journey, Ginoo, aron sa niana mahimaya pa og kami mapanalanginan usab gikan kanimo. Ubani kami sa among panagdahi kining tanan among ginatugyan ug ginapasalamatan sa ngalan sa among Ginoong Hesus nga tagaluwas. Ang tanan magaingon og amen. Magapungkuta sa presensya sa atong Ginoo. Ano na yung mayroon diyan sa mga ano natin yung sinulat ni Sir, yung pag-correct niya doon sa hindi ko siya naisulat dito. Apan relative man ni sila, no? Nagaingon siya discovering to the point that your heart giving or end up giving. Sa Bisaya nagaingon siya nakadiscovery nga ang imong kasing-kasing nakatutok sa paghatag. Sa Tagalog, natuklasan na ang iyong puso ay nakatuon sa pagbibigay. No? Maskin tigulang na ta, naghatag yapon ta sa Ginoong puso. Hatag yapon tag pag-ampo. Hatag unta tag pagdasi. No? Naghatag tag pagpasaylo. Naghatag tag pagdayeg sa Ginoo. Apan ang pagdayeg, pagdasig, pagpasaylo, pagpangamuyo, o ino ba ng unta o kalipay? No? Kay ang kalipay mauibahin sa Ginoo. For example, muhatag ko kabaw nimo, wa ko'y kalipay, na kay nadawat, pero ang Ginoo ay bahin. Pero muhatag ko nga naay kalipay nimo, nadawat nimo ang kabaw, ang Dios na ay bahin, ang akong kalipay nga naghatag. Busa nga maskin kini nga building, kung unsa may nahatag ninyo, gamay ug dako, unta na ay kalipay. Kay kung may kalipay, ang building nakadawat, ang Dios wala. Kay ang kalipay man nimo nga muhatag mo ay bahin sa Ginoo. Mao nga sa atong pag-alagad, dili nato wadon ang kalipay. Kay ang kalipay mao na pirmi ang bahin sa Ginoo sa tanan nato nga binuhatan. No. Discovering to the point that your heart end up giving. O kung si Sir pa, point giving, or the word devoted, committed to giving. Kanang, jud ta. Daghan question sa kinabuhi, no? The question of life is not easy to answer. Adunay mga perspectives, adunay belief, adunay tay mga experience nga nagkalain-lain, busa nga usahay, ang pangutana sa lain, lahi pud ang tubag sa lain. Now, the question of life is always present, continually arising as we navigate our experience and challenges. No? Ang mga pangutana nato nagapadayon na siya, naga-arise. Samtang nga kita naga-journey sa atong dalanon. Ginoo, kanos ani mahuman. Ginoo, asagikan ang among mga sources niini. Murag nakabati na migkakapoy. Apan gamahanan ka Ginoo. Ang Diyos magatubag sa tanan. Dito sa amo kay dili man. Na may Koreano, sinapa mo kung simbahan din mga kaigsuhan ng dako ani na siya si control po sa man. Na siya swimming pool nga mong pabautismuhan.
Now, adunay question pangutana pod sa atong mga purposes, no? Mahitungod sa fundamental aspect of human existence. Ano man nga nagdako ko nga ingon ani ang akong kahimtang. Nga naman nga siya bright siya, ako dili. Nga naman nga siya nindot siya, ako dili. Kanang mga question sa atong mga identity. Nga naman nga buutan siya, ako maldita gihapon. Sa akong pag-eskwela, mga kaigsunain ko, nag-ampo ko, di ba, nagpasto nga, Ginoo, tabangin naman ko, nga mahayop ko, flowing ko, nagpalit ko, speech power nga book, ngita ko mga kuan. Pero abi ninyo, unsay na nabatyagan nako, dili akong huna-huna, apan ang akong kasing-kasing. Iyang gipad ako akong kasing-kasing, o iyang gitarong ang akong katasan. Dili lang di ay dapat nga may paalam ka, ang importante dapat ang imong kasing-kasing ug matarong ang atong mga batas. Amen. Amen. Praise God. Busa nga diri mapansin po natin na how we perceive ourselves in society. How? Paano kini siya naga-evolve? Paano tayo nakig-communicate, no? Na-influensyahan ba ni siya sa experiences sa lain? Nga kana gina-idol nato siya ba? Nga siya lang ang gusto nato. Kaya sa among repair na among balay, ang suggestion sa bata maoy masunod, ang suggestion sa tigulang, no? Katong bata pa naman, yung parang nag-aaral pa lang doon sa building na yon. Hindi naman pwedeng, alam nga sabi ko, hindi naman ikaw yung masunod ba? Ito. Yung idea mo masunod. Parang naman po ang nangyayari. No? This journey can lead to a deeper understanding of ourselves. Kini nga paglakbay, itong paglalakbay po natin ito, ay tutungo siya ito sa mas malalim na pagkakakilala natin sa ating mga sarili. Kung gaano tayo katatag sa panahon ng pagsubok, paano tayo makikilaban. Jacobed, no, ang nanay manggod diri ni Kuan, nakigbatok ni siya, no? Apandaghan tayo mga diverse nga identities at questions sa atong, but the answer is always with God. Ang tanan nga pangutana anaa sa kamot sa atong gamhanan nga Ginoo. Usahay mo tambag ang atong igsuon, apan usahay dili ta makontinto, apan kon nganong di ka makontinto usahay manggod kay naggituuhan nimo nga mas kuan man ko mga ingon ana. God is attentive, no? The Lord remember the cry of His people in slavery. The Lord remember your cry for a new building. Nadunggan sa Ginoo ang atong mga hilak mahitungod sa baong balay alampuanan sa Ginoo, wherein our soul held communion with Him all the time. Kung asa ang kalag natong makigsabot sa Ginoo, God is attentive to the suffering and cries for help for those who are oppressed. Kay nahiupos ta, Ginoo, tulda naman lang ni. Gani, mayo gani kay naamoy tulda kami silong sa Kamansili. Napay yung sa iskin sa Ilocano diri, dapay samred, unsa nang samred kanang uod-god nga Makati pag dumapo ganyan. Pag ano mo bat makiti. Ganon, pero salamat sa Panginoon, mayroon tayong tulda na ganito kung saan, no? Talented ang atong keyboardist, no? Doon natin mga leaders ng mga potential. Si Jacobed dito, trusting that God would safeguard her child. Nga naman, tungod kay Moses' mother, Jacobed, plays a crucial role in the biblical narrative of Exodus. When Pharaoh ordered the death of Hebrew male infant, she demonstrated great challenge and faith. Nga naman, to protect Moses, she placed him in a basket, gibutang niya sa usa ka basket, o kini siya gipaanod sa Nile River. Giyaman yung gitaguan sa pila ka bulan, unya kay dili naman niya matago, kay muhilak man ang bata. Ang iyang gihimo, iyang gihatag, gisurrender niya ang iyang trust, no? Iyang gisurrender ang iyang pagsalig sa Ginoo. Usahay adunay mga sitwasyon nga dili nato kaya kuptan, dili nato kaya kontrolon, dili nato kaya nga i-manage. Apan ang paagi lamang ana mao kanang ihatag nato, isalig nato sa Ginoo. Usa nga ang unang gihimo diri
ni Jekebed, iyang gisalig ang butang nga dili niya kaya imanid sa kamot sa Ginoo. O kini ang nakadawat ang anak sa hari ni Paraon, ang babae ang nakadawat sa bata, apan ang nadawat sa Ginoo ang kalipay ni Jokebed nga nagsalig sa Dios, maoy bahin sa Ginoo. Nagmurmur ba si Juan, nanay ni Moses, no? Ikuan sa maayo na lang kay walay buhaya. No? Kung saan na lang og naay buhaya. Pero gikuptan sa Ginoo ang baba ni Moses nga di makahaylak. Gikaon unta siya dito kung wala siya mapatay sa mga army ni pero na may mga buhaya. Oh. Pansalamat sa Ginoo, gikuptan jud siya sa Ginoo. Maski ang inyong kinabuhi. Ang imong kinabuhi wa nay pulos niadtong unang panahon. Tingali nga wa na ko'y silbi. Walang solusyon. Pero matingala na lang ka. Gikuptan di ay sa Ginoo ang mga butang nga maoy makadaot nimo sa diha nga ikaw nagka-journey. Tungod kay gibantayan ka sa Ginoo. Amen. Praise God. Now, patyon man niya. Usa nga maayo na lang kay naapod siya paagi. Unsa may mga basket na to, no, atong mga kasing-kasing, no, trusting that God would safeguard her child. Her action not only saved Moses, but also led him to being raised in Pharaoh's household, which ultimately led the Israelite out. Kini siya, mat-nurture na siya aron sa ni Ana, mag-train siya para iyang iluwas ang Israelita sa slavery. Ang iyang gibuhat, gamay lang niya nga aksyon. Iyang gibuhat, butang lang niya sa basket, gipaanod niya sa sopa, no? Nakuha sa kuan, nakuha sa anak ni Pero. Ang bahin sa Ginoo mao ang iyang kalipay nga nag-surrender sa iyang pagsalig. I-surrender ninyo ang inyong pagsalig sa Ginoo. No, dili ta makaingon ako sugman ko. Dili igsuon. Now, ikikailuwas man sila. Even the smallest act can contribute to larger purpose in God's plan. No, sa plano sa Ginoo, maskin gamay ang imong tagasilig ka, taga-trapo ka, dako ka na sa plano sa Ginoo nga pulong kuanan. She believed that someone will find him. She hoped that he would be discovered and cared for. Now, Pharaoh's daughter found Moses, allowing him to grow up in the protected environment. Tanaw. Rest ang kinabuhi ni Moses sa iyang nanay. Pagpunta doon sa ilog, mapanganib din. Pero nung nakuha siya ng anak ni Pero, safe siya. Nagdako siya sa isa ka protected ni environment. Maski naata sa tulda, o naata kamo sa Ginoo, naata sa protected ni environment. Amen. Salig ba? Host John. Amen. Praise God. Hallelujah. Now, tanawa na to, naay hinungdan kon ngano nga naa ka diri tigsuon. No? Tanan nga butang kun ngano ang anaan. Now his mother tender him and grew in the palace. She was hired, no? And still in him his Hebrew identity and value while he was raised in the Egyptian environment. Samtang nga siya naa dito sa balay ni Pero, ang gihimo sa nanay, inaiya, pagbatasan sa Hebrew nga magadayon sa Ginoo. Kung minsan mahirap itong gawin, no, binabantayan ka sa mga nagiging kasambahay, no, naway magkaroon sila ng panalangin. Pila ka minuto ko, siguro isa ka division lang akong mahuman ani kay murag taas-taas ni. Paggibayaran siya, no, siya ang nag-care. Pero di ba niyo napansin mga kapatid kong minsan, kayo na mga nanay na nagpapakain sa inyong mga anak, madalas yung kamay na nagpapakain, kamay na nagkakagat. Duha lang. Ang kamot nga nagasubo sa pagkaon sa anak, kamot nga usahay mapaakan sa anak. Pero natural lang na. Kay, nalipay tanga siya, nag-mature. Ang problema, upat na katuig, di pa ka napaakan. Wa may ipon pagyapon. Mo nga, wa dili siya makasurvive. Now, his tender care and guidance helped shape Moses into the leader that he would later become.
kining inyong experience nga nagtulda mo, kini maayo nga pamaagi nga madili-bilot ang leadership ninyo. Courage, strong faith ninyo para sa umalabot nga simentado, details nga simbahan, di aircon nga simbahan. Amen. Amen. Preparation na siya kay mao nga dili ta mo pahawa. Mo pahawa unta kiilang mo pahawa sa simbahan ang kasing-kasing magpabilin. Amen. Amen. Oo nga. Kung naay mag-abroad sa inyo, tiilang ang nagawas kasing-kasing nagbilin. Ang mga ikapo ninyo dito ihatag sa simbahan para mahungan. Para pag uli ninyo, naamoy kadtuan. Na mayroon pong nag-abroad, hindi niya ginabagsimba muna doon, tapos pagpaalis na siya at may problema, magbalik siya doon sa simbahan. Kung minsan. Now, hindi po sana dito. While most children die, Moses survived. Baka naman siguro may nanghina na, o may tumiwala, guminto pagsit sa paglilingkod. Pero ikaw, nananatili ka. Ikaw yung pag-asa. Ikaw ay nakasurvive. Si Lola, tigulang na, apan, survivor, gihapon siya. Basta sa luyo sa iyang katigulangan, makita na siya naghahatag ka. Yaman ka nga property, gisalig sa mga. Ang Diyos magapanalangin sa imo nanay. Ang maunga kano tanawon po nato, Moses survival is a testament to the divine protection of and God's intervention. His survival amidst widespread tragedy highlights ang tema sa hope nga kini mahimo nga resilience sa maong sitwasyon. Gikinahanglan nga magdasig kita o magmaligpon kita sa atong Ginoo. Nga anuman, tungod kay sama ni Moses, he would have received an education befitting a prince. Ang eskwela nga nagsulod sa iyang utok, eskwilahan sa mga tao nga kahibalo sa usa ka prinsipe. Asa man kinsa sa Jensan na ay pandit ko, mga eskwelahan nga pero takas po ang bayan. Pero kuyaw po ang mga manugtudlo. Hope. Diri, mga kaigsuonan, ang dako nga eskwelahan nato, ang atong mga experience ya sa pag-alagad sa Ginoo. Ikaduha, adunay inner conflict. No. Adunay inner conflict nga kini nga inner conflict led him to reject his privileges, possession in Egypt and seek his true identity. Tanawa. Mao kini siya si Moses iyang gisurrender. Una iyang gisurrender si Jacob iyang gisurrender ang iyang pagsalig. Karon iyang gisurrender ang iyang pagpainugsonon. Nakadawat siya dako nga kahibalo. Mahimo siya nga friends, mahimo siya nga ruler, apan gi-reject niya og ang igihatagan niya bili ang iyang mga igsuon nga slave nakikuban siya sa ila. Dili nato biyaan ang atong mga igsuon nga baskin adunay kalisod muuban jud ta kay kita kauban jud nila sa usa ka pagtuo. Praise God. Now, his journey illustrates the tension between personal ambition and moral responsibility. Naaman tayo mga ambisyon manggod. Usay ang imong ambisyon maoy magruwe. Dili ka nang mutabang ka, magaserbisyo ka para sa kaayuhan sa kadaghanan. Kung minsan ang iniisip natin yung para lang sa ating kabutihan, hindi yung kabutihan ng marami. No? Kini magadala manggod siya aron sa niana makadawat ang Israel og freedom. Makaalis sila sa kanilang busa nga ingon niya in verse basahon nato ang bata ay lumaki at kanyang dinala ito sa anak ni Paraon at ito ay naging kanyang anak, kanyang pinangalanan siyang Moises dahil sinabi niya sapagkat aking inahan sa tubig. Nang mga araw na iyon, nang malaki na si Moises, nagtungo siya sa kanyang mga kapatid at nakita sa kanilang sa pilitang paggawa. Kanyang nakita ang isang Ehipto na binubugbog ang isang Hebreo na isa sa kanyang mga kapatid. No, unsa ma nahitabo aduna siya compassion no, naawa ko siya. Siya tumingin sa patabi-tabi, no? Nangita siya, nagsilip-silip niya kung may tao. Karon din tayo kung minsan, no?
susungkit ka ng mangga na hindi sa'yo. Tingin-tingin ka. Susungkit ka ng bayabas. Tingin-tingin tayo. Nung wala siyang makita, pinatay niya ang Egypt. Tungod kay iyang iprotektahan ang iyang igso. Nang siya ay lumabas ng sumunod na araw, may dalawang lalaking Hebreo na naglalaban. Nag-aaway din palang mag-igsoon. Usahay. Dili man punta makalikay nga adunay mga lahi-lahi nga prinsipyo, pagsabot, no? Usahay. Dapat makontrol sa Ginoo ang atong emosyon. Nang siya lumabas ng sumunod na araw, may dalawang lalaking Hebreo na naglalaban. At kanyang sinabi sa gumagawa ng masama, bakit mo sinasaktan ang iyong kasama? Sinabi niya, sinong naglagay sa iyo bilang pinuno at hukom sa amin? Iniisip mo bang patayin ako gaya ng pagpatay mo sa Ehipsyo? Natakot si Moises at kanyang inisip, tiyak na ang bagay na ito ay alam na. Nahadlok siya. Praise God. Tanawan nato mga kaigsuonan ha. I-try na ako nga i-concise kining akong plan. Niyatong 40 years na si Moises, when Moses was about 40 years old, he went out to observe the labor of the Hebrew people. On this particular day, he saw an Egyptian taskmaster beating an Hebrew slave. This act of cruelty angered Moses. Napungot si Moises. Usahay na aman puntay kapungot, tungod kay dili mao. Kini iyang gi-buried. At na-thinking niya, notice ni siya, wala ni nahibaluan. Ang nakahibalo di ay ang iyang igsuon. Pero bagbantay yun mo sa inyong mga kaigsuonan. Kaya ang inyong mga sikreto, nakahibalo na sila. Nakabalo na sila. Usa nga, unsay usa ka butang nga makita nato dire? Niadtong nigawas si Moises, concise nato siya. Ang duha ka Hebreo, wala nila gi-recognize si Moises nga maoy Savior. Hindi nila kinilala si Moises na siya ang magliligtas sa kanila sa kanilang slavery. Kasi yung taong dapat sana tumindig sa tabi mo, yun naman ang magsusuplong sa'yo. Kaya kung minsan, ang dami nating tanong. No, someone who is to be determined to stand by you will now make a hurt you instead. Siya naman yung magbibigay ng natin. You know, betrayal of cures when trust is broken. No, it was not enough to have been in palace. And what he must discover? Moses needed to learn deeper truth about himself and God. Gikinahanglan nga makahibalo si Moses unsay mas lalom-lalong may tungod sa iyang kaugalingon o sa iyang Ginoo. Sa panahon nga makita nimo untang imong kaugalingon, makita nimo ang Ginoo. Nga sa panahon nga makita nimo ang imong kaugalingon, makita nimo ang Yawa. Usahay nagwali kayo na ko. Ayaw muhunong sa pag-ampo o amin, kundi kasigurado nga ang sala nimo nga gihigugmawa pa na patay. Maraming amin sabi na nila, pero yung kasalanang minamahal niya, buhay pa. O daghan nga mga matay na, pero ang sala nila, buhi pa gihapon. Kaya nahimong pattern sa uban. Paningkamuti nga sa karon nga adlaw tanan nga utang nato sa Ginoo masettle na siya. Don't let the sun go down. Nga ang imong pakigbatok sa Ginoo dili na siya masettle. Ayaw gamita ugma nga kini nga sitwasyon masettle na siya. Patay ka na sala nimo buhi gyapon. Lisod nga kahimtang. Si Moises, nagkagawas na siya sa Ehipsyo, pero ang sala ni Moises, naghari-hari gapon sa Ehipsyo. Mga dili siya makabalik-balik. Nganong dili man nga si Parao na matay.
nga siya dili man mataro. Naminaw pa ba mo mga kaigsuonan? Amen. Moses had everything. Privileges wasn't enough for him to fulfill his ultimate destiny. Na ang pagkadaghan di ay sa manggad nato ug gahom. Dili eksakto na siya para ma-fulfill nimo ang tinuod nga destiny niya. Di kinahanglan nga ang destiny, ang destinasyon ni Moses wala sa sulod sa Ehipsyo. Apan naa dito sa sulod sa wilderness. Dito di ay niya makuha ang tinuod nga destiny niya nga ma-develop siya bilang usa ka leader. Kay kung dito siya sa Ehipsyo, dili siya mahimo nga leader nga magapagawas sa mga Israelita sa ilang slavery. Now, Moses was always aware that he wasn't fully an Egyptian. Bantaye, nga sama ni Moses. Kabalo siya sa kanunay nga siya dili Ehipto. Bantani kanunay nga ikaw dili makasasala, dili taga-kalibutan. Bantaye pirmi nga ikaw Kristiyano nga giluwas sa Ginoo, gibag-o sa Ginoo, gamiton sa Ginoo, nga daghan maluwas pinaagi sa imong mga testimonyo. Amen. Amen. Bantayan nato nga sa tanan nga higayon dili ta dato. Bantayan nato nga di sa tanan nga higayon dili kita ang may gahom. May panahon din nga parang gulong, gumugulo. Usa nga karon, ingon nako, karon nga ikaw mas maayo ang imong kahimtang, ipatilaw sa imong igsuon. Kaysa panahon nga ikaw nasa ilalom, ipatilaw pud nila ang maayong kahimtang nimo. Nila kanimo. Kay kung dili nimo ipatilaw ang kapag kamaayo sa Ginoo kanila karon, sa panahon nga nasa ilalom ka, dili pud nila ipatilaw ang pagkamaayo sa Ginoo nila. Kasi ilan kaming mga pastor, sobra 60 kami. May mga pastor na sa amin na ang gaganda ng sitwasyon nila, no? Pero nung magandang sitwasyon nila, hindi man lang nila ipinaramdam sa mga kapwa pastor na nasa pioneers, nasa ano, yung sa kasaganaan nila, ngayon bumaliktad. Yung nandoon sa kahirapan noon, siya naman ang umangat, siya naman bumaba. Tapos sabi, ba't hindi man lang nila akong ginayaya? Ba't hindi man lang ako ginayaan? Kasi noon, yun din ang naramdaman nila. Sahay, pero kita, dili man ta magpanimalos. You all know that Moses ran away with pain. And nothing more in his mind. Nga naman, nahimo siya nga kuan, nga pipi. Tungod kay nakahibalo siya nga naa siya nahimo masala. Pero tanawon nato mga kaigsuhanan ha. Niadtong naadto na siya dito sa wilderness, dito nagsugod it marked the beginning of deep transformation. Kung minsan man gud kung maagi ka daghan nga pagsulay, ito magkaroon ng transformation. Makapag-isip tayo na ganito pa. Ang mas maganda. Moses was raised as an Egyptian prince, but was born a Hebrew. Tingali, ikaw karon ang naa sa pero ayaw kalimtingay ikaw nagsugod ka sa kalisod. Kami naranasan po namin yung nakitira sa mga auntie namin kasi 10 kami. Hindi kami kayang pag-aralin ng mga magulang namin. Pero nung pumunta kami doon sa Maynila, mga Koreano na yung tumulong para makapag-aral kami. Pero kahit mga Koreano, maraming Koreanong mabubuti. Maraming Koreano. Nagtrabaho pa rin ako. Tumulong ako sa kantin, no, nagbantay ng pero yung bayad ko per sim 50,000. Libre na sana ang bird. Pero gintrabahuan ko gihapon. Nice. Now Moses raised as a prince, but he was born a Hebrew. He belonged to two worlds, but did not fully fit into either. His heart was with the Hebrew slave, but his life have been shaped by Egyptian culture. Ang kasing-kasing niya, kasing-kasing sa Hebrew, apan ang iyang training, di-training siya sa Egyptian na kultura. Pero nagdaog gihapon ang naa sa kasing-kasing.
gipildi niya ang kahibalo sa hunahuna. Nakikinig pa po ba kayo mga kapatid? Amen. Sinusulat ko kasi pag ano. Sige, concise na natin siya. Tanawon na to, no? Ang kinabuhi ni Moises. Now Moses broke his ties with the Egyptian royal family. Sinira niya ito. Nagkamit siya ng pero who had once allowed Moses to live in the palace, now forsought to kill him. Katang nagpahintulot nga magtira sa palasyo, ngayon hinahanap siya patay upang patayin. The people who had given him wealth, status, and education now saw him as a criminal. Kanang nagpa-eskwela sa iya, gihatagan og suporta. Ingon emperor ni maayo ni pero karon gilantaw siya nga usa ka kriminal. Tanawan nato. Dili lang siya, no? Nahimo nga criminal, nahimo pa siya nga fugitive. Nahimo siya nga fugitive. Niadto naa siya sa maayong butang apan karon nagka-escape siya. Siya ngayon ay tumatakas. Karon ang potentiality, ang kahibalo ni Moises, murag kini nadula na. Kitain niyo kakabsat kadagit Ilocano, dadi kinasirib ni Moises, hindi nagtalaw. Tas lang na po kawin, awan sirti. Parang wala na ibili ang iyang kahibalo. Kung engineer siya ka, o niya na prostrate ka, o niya di nakamurag ang kahibalo ni mo, wala na ibili. Pansalamat tungod kay Adonai burning bush, no? Dito sa wilderness. No? For many years, it seemed that his potential had been lost. Pansalamat kay sa wilderness, nagpastol siya, no? Ang usa ka emperor karon nagapastor na lang dito sa farm of Carnero. Apan dito niya namit ang Ginoo pinaagi sa nagkalayo nga puno sa kahoy. Kung mag-ingon siya doon na Israel, kini ba plano sa Ginoo? Why did things go so wrong? Why did he feel such a deep urge to protect his people? Only for his action to lead. Ang gibati niya protektahan ang iyang mga katawan apan na exile man siya. Ang pain, sahi man gud ang pain. Maskin gamay lamang nga sugat sa atong kamot. Kung dili nato ni panon, i-absorb man niya ang imong strength ug joy. Kung maginungdan nga di magpalibad ka sakit akong kamot, dili ko makaugan. Kamot na ko sakit, di ko makasilbi. Now the pain of running away might have felt like defeat. Kanang mudagan ka, murag nagapasabot nga pildi ka. Kaya ang manok nga nagsabong, ang mudagan, pildi man sir. Di pa no? No nga, salamat sa Ginoo. Kaya na ay burning bus. Salamat sa presensya sa Ginoo. Nagkalayo ang atong songlit. Nga kita na-appeal po sa pagkalayo. Palapakan nato ang song leader natin na siya ginagamit sa Ginoo. Redemption of the pain. Moses' return to Egypt was not just the physical return, but it was also the redemption of his earlier failure. Kanang iyang nabuhat niya ito, mubalik siya karon para ma-redeem. Kung nawala ka sa tubangan sa Ginoo, mubalik ka para ma-redeem ang imong pagkawala sa tubangan sa Ginoo. Mapunan na siya. Ang pulungkuan nimo nga way nagpungko na. Karon naa na po'y sunod. Nga magadayon. Salamat sa Ginoo. Tungod kay pinaagi niya kita iyang gidasig giligod. Losing a place, a possession of honor, may form of worldly recognition.
usahay kini painful man na siya kanang mawala na siya kanang gina-recognize ka ginabawan ka o niya karon bigla na lang mawala na siya gina-acknowledge ka. It can be the beginning of a new chapter of discovery. Karon adto na kay kining pagpakindog ninyo diri. Adto na mo ma-discover nga kamo warrior di Ay, ay. daddy, tubo pa. Dili dali mapildi. Mubarog jud mo. Amen. Amen. Moses' life teaches us that worldly loss can lead to divine gain. Nawad-an man mo katungod. Nawad-an mo katungod. Tingali nawad-an katungod. Apan sa pagkawala sa akong katungod. Paagi kini nga kita. Adonai mga divine nga gain nga maangkon sa Ginoo. The place of Egypt with all its luxury and power was not the place where Moses dito niya makaplagan ang tinuod nga iyang pagkatawag. Instead, it was in the wilderness in exile where he encountered God and discovered His real purpose. Daghan na mo yagtuan nga mga lugar. Mga trabaho ninyo kung asa man. Apan sa panahon nga nagbalik mo diri nga magtay. Dito ninyo makaplagan nga adunay special nga purpose sa Ginoo kanimo. Amen. Dili lang niya gisulti si Jacob, wala niya lang gihatag ang iyang pagsalig. Si Moises wala niya gihatag ang kanyang humility. O wala pud lang niya gihatag. O gihatag pud niya ang iyang katungod nga modipin sa unta siya. Panidagan siya. If you lose your palace, you may be on the path of discovering something far greater, something eternal and unshakable. Kung kamo ana sa will nawala man ninyo ang inyong palasyo, nawala ninyo yung iyong karapatan, nagpahubos mo, nagpakumbaba tayo mga kapatid, diya ni mo madiscovery ang mas dakong butang nga mao kini ang eternal o dili giyod kini siya mausig. Salamat sa inyong pagpaminaw ug ang Amen. Dios magapabilin sa iyang pakikuban kanato karon nga kabuntahan. Magpadayon ta nga maligon sa Ginoo. Amen. 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 Bay ang mga butang diri sa kalibutan nga maoy makahatag og enticement nga kita mahimo ta nga maluya ta sa pag-alagad sa Ginoo. Karon na discover nato nga maskin di ay tigulang ka na sa katigulangan ni nanay na lang madiscover nato dito nga sa iyang katigulangan nagahatag gihapon siya sa Ginoo. Ihatag Amen. niya ng building, iluwas na ko sa Ginoo kay gihatag naman nako na tanan. Pero maskin Sunday naagihapon siya. Sayo pa siya. Mag-andam na ron sa niana moadto sa simbahan. Gihatag niya na tanan-tanan. Gihatag na niya na tanan-tanan. Ihatag pud nato ang tanan nato sa Ginoo Amen. para mahimo kini siya nga mapuslan sa tanan nito. Magampo kita kanimo Ginoo. Salamat o Dios nga ikaw nagalikon ka namong tanan. Na adiri ang project o Dios nagatindo. Kini ginadumalaan sa imong mga anak. Salamat sa ilang kalikod padasi. Nga maskin sa tanan nga higayon adunay pagsulay. Sa luyo ni ini nga mga pagsulay. Madiskubre namo nga sila mahinatagon gihapon. Mahinatagon sila sa ilang time nga adunay kalipay. Kay ang kalipay mo o may bahin nimo sa ilang kinabuhi. Magapadayon kami o Dios. Ug magauban kami nga maga-journey pinaagi sa imong taon. Salamat o Hallelujah. Dios, salamat Ginoo. Analangin ni kini nga iglesia kini nga Yes, panagtilo. Lord. Ikaw ang mahimaya. Bless nimo ang among mga leaders, ang ilang mga kahibalo. Amen. O Lord God, hallelujah. Nga maskin walay pastor diri Ginoo kung nalipay sila sa pag-alagad, may bahin gihapon ang Ginoo. Kaya ang kalipay nila may bahin sa Dios. Hallelujah. Tabangi sila nga adunay kalipay sila sa pag-alagad sa tanan ng Ginoo. Kining tanan namong ginatugyan o Dios sa imong mga kamot nga gamuhan nga mao'y naggunit sa kinabuhi ni Jesus. Maskin kat sa kadaghanan nangamatay na pangiluwas nimo gihapon. Dili jud ka mutugot Ginoo nga kini nga iglesia dili magalambo. O Lord, hallelujah. Lapad ang kalsada nga parkingan sa mga sakyanan. Hallelujah. Salamat Ginoo.
Salamat Ginoo. Salamat Ginoo. Kining tanan namong ginatugyan ug ginapasalamatan sa ngalan sa among Ginoong Hesus nga tagalubos. Ang lahat ang tanan magaingon. Palakpakan nato ang Ginoo tungod kay siya mga Salamat kay gayon nga inyong patindog. Ang Diyos magpamilya.